Okay, isang mapagpalang araw po muli mga kababayan, saka welcome back. Kamusta kayo ha? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Okay? Ay, itong araw na to ay Sunday. Ano ba ngayon? April 13? Tama ba? 13 ano? Okay. Ayan, okay. Kaya ito pa, pag-usapan po natin itong mga bagong development patungkol sa politika sapagkat may kumakalat po na picture na itong si BP Sara, kasama niya itong si Senador Amy Marcos at itong direktor na si Daryl Yap. Sila po ay nakasuot ng black. Wow. Ano ibig sabihin nito ha? Ano kaya ibig sabihin nito? Ano bang kapag naka-black, ano ba ang ano nito? Ang ibig sabihin sa bolang kristal, ano ba ibig sabihin kapag tatlong persona tapos nakasuot ng black? Ano ibig sabihin sa bolang kristal? Ako munti ko na masabi na Women in Black, di ba merong pelikula na untitled Men in Black. Ang bida noon ay si Will Smith. Ay ito, nag-alangan ako sabihin na Women in Black sapagkat nahalo po dyan si Director Daryl Yap. Kaya tuloy na nahati. Ang bira ito Women in Black sana kaso pasaway itong si Daryl Yap sumama din sa picture Okay. Kasunod niyan ay ito namang picture ni BP Sara kasama itong mag-amang Villar, Camille Villar at si dating Senate President na si Manny Villar. Nakita rin po natin na magkasama din sila. Okay? Kaya ngayon, tayo po ay nag-iisip, ano ba ito? Kahapon. Nauna na po nakita natin na itong si Senador Robin Padilla ay inendorso na itong si Amy Marcos. Okay? Pero kasunod po niya, naglabas po ng pahayag itong si Senador Robin Padilla na yan po ay personal niyang desisyon. Okay? Wala kinalaman ang PDP laban sa kanyang desisyon na i-endorso si Senador Amy Marcos. Okay? Yan po ang paglilinaw. Ngayon, sa side natin, ako sa part ko personally, mga kababayan siyempre, napapaisip tayo kung bakit. Dahil picture pa lamang yan na atin nakikita, wala pang video na mismo galing kay BP Sara na ini-endorso niya itong si Amy Marcos. Wala pang video na nagsasabi ini-endorso ni BP Sara si Camille Villar. So siyempre ngayon po lang nag-iisip tayo. Okay, siyempre meron na tayong experience noong nakaraan, di ba? Sa mga Marcos. Kaya nga tayo nag-decide na never again sa mga Marcoses. Okay, kaya ang ating pasya Duterte 10. Duterte 10, yan ating ibubuto sa darating na eleksyon. Kaya lang dahil po dito sa mga bagong development nakikita natin, nag-iisip tayo kung sakali i-endorso ni BP Sara itong si Amy Marcos, okay, susunod tayo bilang pagsuporta kay BP Sara. Okay, kung sakali i-endorso ni BP Sara itong si Camille Villar, susunod tayo kay BP Sara. Una itong si Camille Villar, itong mga Villar, ayan po ay solidong alay ng mga Duterte.
Po, totoo po yan. Ha? Mismo itong si BP Sara, kamakailan nabanggit niya na siya po ay humihingi pala ng advice kay dating senador Manny Pangilinan, ano ba? Manny Villar. Manny Villar. Ano ba yan? Siya po ay humingi pala ng advice kay dating senador Manny Villar patungkol dito sa mga ginagawa ngayon ng mga kalaban ni BP Sara, particular itong mga congressman. Ito pa lang si dating senador Manny Villar, pinapayuhan niya itong si BP Sara. Okay? At tapos itong kamakailan itong pagdakip. Illegal na pagdakip kay PRRD. Siya po'y pinagkalulo sa ICC. Nagsalita po itong mga mag-aamang Villar, magnanay, magtatay, magkapatid, patungkol sa hindi nila pagsang-ayon dito sa ginawa ng gobyerno kay PRRD. Okay? Kaya tayo siyempre bilang malapit na kaibigan ng mga Duterte ay total meron pa namang bakante, dalawa. Meron pang dalawang available sa slot ng PDP. Ay kung sakali po i-endorso ni BP Sara itong si Amy Marcos, si Camille Villar, ay atin pong susuportahan si BP Sara. Sapagkat, alam po ninyo kailangan po natin ang senador pa 12 sakali para ma-secure ang posisyon ni VP Sara bilang Vice President. Tama? Kasi sa survey si Camille Villar ay pasok po siya palagi sa Magic 12. So malaki ang chance na siya pa manalo. Okay? Kaya malaking tulong po yan para kay BP Sara. Tama, di ba? Yan po ay personal kong pananaw. Yan po ay personal kong pag-analyze sa sakali possible mangyari. Okay? Siyempre, tayo po ngayon naghahanap ng ating magiging kakampi para ma-secure si BP Sara. Okay? Kasi tulad yan mga kababayan si BP Sara ay umaangat sa survey. Lalo siyang umaangat sa survey, di ba? Itong mga latest survey, umaangat siya tumataas ang kanyang trust rating, tumataas ang kanyang approval rating, tumataas din po ang kanyang performance rating sa mga survey, at pabagsak naman itong si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Ngayon, ay alam niyo naman mga kababayan itong mga kalaban ngayon ni BP Sara, takot ngayon yan. Takot ngayon na kapag si BP Sara hindi natanggal sa posisyon, at kapag siya'y nanalo sa 2028, lagot sila. Yan malamang ang nasa kanilang kokote. Kaya lahat ng gagawin nila, sigurado yan, lahat ng gagawin nila para matanggal si BP Sara sa posisyon. Okay? Lahat po yan. Kaya siyempre tayo naman ngayon bilang supporter ng mga Duterte, dapat kumilos din tayo, magdesisyon tayo kung paano ba natin save ang posisyon ni BP Sara. Okay? Yan po yun. Ay ako, nakikita ko sa mga reaksyon ng mga DDS sa mga picture na nakapost na magkasama itong si BP Sara at si Amy Marcos, Daryl Yap, Camille Villar, mag-aamang Villar at BP Sara. Binabasa ko yung mga komento nila. At iba-iba, hindi united.
Ngayon ako, siyempre gusto kong liwanagin na sa time na ito, kailangan natin ng isang kandidato na malaki ang chance manalo. Okay? Para kay BP Sara. Okay? Kaya ang aking desisyon, kung sakali, ay kukumpletuhin ko ang 12. Okay? 12. Yan po mga kababayan, yan po ang aking desisyon. Okay? Nasa ating mga kamay, sa ating mga kamay, nasa ating gagawing desisyon, nakasalalay kung paano ma-save ang posisyon ni BP Sara, kung paano ma-save si BP Sara bilang Vice President, at sa 2028, okay, kailangan natin maiupo si BP Sara. Okay? Dahil pag sakali siya ay makaupo sa 2028, ay baka sakali mapauwi natin si Tatay Digong. After nitong termino ni Bongbong Marcos. Kasi sa ngayon, hindi po tayo umaasa na itong gobyernong ito ay pababalikin pa si Tatay Digong sa bansa. Malabo na po yan. Kaya tayo po umaasa kay BP Sara na kung sakali sa 2028, siya po'y pala rin, baka sakali si Tatay Digong after 3 years ay makauwi sa Pilipinas. Yan po mga kababayan, niliwanag ko lang sa inyo. Nasa inyo na po ang pagpapasya. Kung ang aking mungkahi ay susundin ninyo, pakinggan ninyo, nasa inyo na po ang desisyon. Yan po ay aking personal na desisyon. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat mga kababayan. Sana pag-isipan ninyo itong video ito ay i-share ninyo para ang ating mga kababayan na nagmamahal kay Tatay Digong sa mga Duterte ay magkaroon sila ng ideya dahil sa mga para sa mga development na ito patungkol sa politika, sa galaw ng politika, okay? Alam po niyo mga kababayan alam mo kung bakit? Ako naisip ko kung bakit after ng nangyari kay Tatay Digong, nakita siguro ng mga ibang politiko ang suporta ng tao kay Tatay Digong sa buong mundo. Nakita nila ang pagmamahal ng tao kay Tatay Digong sa mga Duterte. Okay? Kaya sa akin palagay, naalarma sila. Naalarma sila. Natakot sila. Ika nga. Okay?